Samantala, target naman ng Department of Migrant Workers na magtayo ng Migrant Workers Office sa Abuja, Nigeria. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Sa pagbisita ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak sa Nigeria kamakailan, nakipagpulong siya kay Nigeria Foreign Minister Yusuf Tugar at Labor Minister Dr. Muhammad Maigadi Dingyadi para palakasin ang bilateral labor cooperation ng dalawang bansa. Inaasahang makalilikha ito ng oportunidad para sa ating mga kababayan, partikular na sa agribusiness at services sector. Target din ng DMW na magtayo ng Migrant Workers Office sa Abuja, Nigeria. Ito ay para mapangalagaan ang kapakanan ng ating mga OFW sa rehiyon. Base kasi sa talaan ng DMW, tinatayang aabot sa 6,000 ang mga Pilipinong nasa Nigeria at sa 12 bansa pa sa Western at Central Africa. Sinasabayan natin yung pagdami ng ating mga manggagawang Pilipino, whether documented or undocumented, sa West Africa and Central Africa sa pamamagitan ng pagbubukas ng ating Migrant Workers Office doon. Bahagi ng napagkasunduan ang pagpapauwi sa 39 na Pilipinong biktima ng human trafficking sa Lagos, Nigeria. Dumating sila sa bansa noong August 18 sakay ng flight QR932. Sila ang mga naaresto sa large-scale Nigerian government raid noong nakaraang taon dahil umano sa pagkakasangkot sa cryptocurrency at lab scam operations doon. Pinangakuan sila ng trabaho bilang customer service representative na may sweldong aabot sa $1,000 o katumbas ng humigit kumulang 60,000 piso kada buwan para sa 6-month contract, kasama na raw dito ang libreng matitirahan. Ayon sa Department of Migrant Workers, kahalintulad ito ng mga naitalang kaso ng investment scam sa ilang bansa sa Timog Silangang Asya, sangkot ang ilang mga Pinoy. Ang modus nila, ganun pa rin online ang recruitment nila through the app na tinatawag nating Telegram. Hindi nila nakikita at hindi nila kilala yung recruiter nila. Expansion talaga ito ng cryptocurrency investment scam. Ang katuwang nila dito ay mga Nigerian bosses din na nagpapalakad ng scam hub na to. Sa tulong ng Philippine Embassy sa Abuja at Honorary Consulate sa Lagos, pumasok sa plea bargaining ang mga biktima para mapabilis ang kanilang paglaya. Nakatanggap sila ng tig 50,000 piso mula sa Action Fund ng Department of Migrant Workers. Nakatanggap din sila ng iba pang tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang medical at psychosocial services mula sa DOH at DSWD. Nagpaalala naman ng DMW sa mga OFW at sa ating mga kababayan na nais magtrabaho abroad na maging maingat at alisto para hindi mabiktima ng mga manluloko. Samantala, paiigtingin pa ng Pilipinas at Liberia ang kanilang labor at maritime cooperation na mangangalaga sa mga OFW doon, lalo tigit sa mga Filipino seafarer. Ang Liberia ang itinuturing na gateway to West Africa at maraming Pinoy seafarers ang nagtatrabaho sa mga Liberia flag vessels na dumadaan sa Freeport of Monrovia. Sa tala ng DMW, mayroong mahigit 300 OFW ang kasalukuyang nagtatrabaho sa Liberia na karamihan ay mga mandaragat. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.